Okay, so Ma'am Tin, ganito na. Tayo papasok ng Startol. Itong Startol is a expressway. So private sector po ang nagmamanage po dito, hindi po government. Slow down muna ikaw, no? So pagpasok mo ma'am ng Startol o expressway, ito ang huwag niyong kakalimutan na ang minimum speed dito ay 60. So, ang maximum naman po dito is 100. No? Pero since na bago pa tayo, hindi tayo muna tatakbo ng 100. Papasok na po tayo sa Startol. Yan, antayin mo lang dito, bawal ka tumutok. Pag tumigil yung isa doon, titigil ka rin muna. Sige, lapit mo. Yan, nag-sensor na siya. Okay, una tayo. Yan, tingin sa kaliwa kasi magbabago ang kalsada. Okay, sige, speed up na ikaw. Ito na po yung 60 na. Oo, ito kailangan pagpasok mo doon, mag-i-speed up ka na hanggang makarating ka na ng 60. Gradual lang din naman, hindi naman agad-agad. Gradual lang din. Dahil dito sa expressway, syempre mabibilis na ang kasabay mo dito. Katulad niya, may mga construction naman na nangyayari. Pwede ka naman dyan, hindi ka agad mag-60. So kahit sa 40 lang, okay lang yan. Kita mo, nakalagay di ba 40? Yan. So, 40 minimum muna dito kasi maliit pa lang yung kalsada. Hanggat maaari, pag nagpapalit ka or mag-overtake ka, kasi may mga pagkakataon dito na nasa unahan mo mabagal. Example, a truck. Parehas kayo na sa outer lane. Mabagal siya o kailangan mong overtake, pupunta ka sa overtaking lane. Siguraduhin mo na kapag lilipat ka, ay clear yung lilipatan mo kasi mabibilis nga ang takbo ng sasakyan dito. Yan lang, concentrate ka lang sa unahan. Layuan mo lang ang tingin sa kalsada mo. Tapos dito, iwasan mo syempre yung biglang kabigang manibela. Tapos, iwasan mo talaga na kapag ikaw ay dumadaan sa expressway, yung nag-i-stay ka sa inner lane. Sa outer. Oo, yung tinatawag na overtaking lane, hindi ka dapat nag-i-stay doon. Lalo na kung ano naman din po ako, minimum 60. Oo. Kahit naka 100 ka. Nandito ka lang sa right. Yan. Dito, ang iwasan mo yung likot ng manubela. Anong likot ng manubela mo, siya rin likot ng sasakyan mo. Yan. Yan, kita mo, nasa outer lane ka. Yan. Ito, minimum 60 na to kasi tsaka huwag kang lalamang dyan sa kaliwa kasi nandyan yung mabibilis. Ang naman ang iiwasan mo dito yung likot ng manubela, yung ikaw ay palipat-lipat ng linya, nag-i-stay ka dyan sa overtaking lane. Kasi pag natsyempohan ka dyan, huli ka talaga. So lagi nating tatandaan na ito ay private road. Ibig sabihin, ito ay private ang nagmamanage dito, hindi government. So ngayon, ang mga manghuhuli dito, yung mga enforcer dito ng kanilang traffic rules, ay ang ticket nila ay LTO. No? Dito po LTO. LTO, hindi sila taga LTO, deputized lang sila ni LTO. So kapag nahuli ka dito, tutubusin mo ang lisensya mo sa LTO, hindi sa munisipyo. Dito po, paano po nila nalalaman pag below 60 yung? Walang problema sa below 60. Kasi hindi nila masyadong pinapansin yon. Siyempre, mabagal yun eh. Pero kung halimbawa nakikita ka nila na it's about 5 kilometer na ang takbo mo 20 lang, ay sisitahin ka na noon kung may problema pa ang iyong sasakyan. Pagka ganon, para mabawa, may problema, mga minor problem lang naman ang sasakyan, gawin mo doon, mag-hazard ka para ma-recognize nila na may problema sa sasakyan mo. Tsaka ang isang defensive driver kasi Ma'am Tin, ganito lang yan, kahit anong kalsada ginagamit mo, yung awareness mo sa speed, awareness mo sa clearance, yung behavior mo sa kalsada na kailangan maging mapagbigay ka. Hindi ka dapat nakikipagsabayan sa mga kapwa mo driver na mga kulang sa kaalaman. Yun lang naman yun eh.
maging mapagbigay ka lang, Magbigay, opo. mapag-ubaya ka lang, kahit alam mo nasa tama ka, huwag mong ipilit na nasa tama ka, bigay mo na sa kanila. Kasi ang pagdadrive mo, hindi para makipagkumpetensya sa kanila. Nagdadrive ka dahil may purpose. Opo. Katagalan mo ng pagdadrive dito, itatry mo na rin yung step by step lang. Try mo tumakbo ng 80, try mo takbo ng 100. So ganito, sa clearance naman, kapag ikaw ay tumatakbo na ng 60, katulad nito, dapat at least nasa 3 o 4 na sasakyan ang pagitan. Oo, so Pag ganito po, 80. 80. Pag tumakbo ka ng 80, dagdag ka pala isang sasakyan. 5. Pag tumakbo ka ng 100, gawin mong 6. Pag umuulan, gawin mong 7. Ganun lang yun. Okay, try natin mag-overtake ka. Sige, gas up lang ikaw. Gas up. Sige, gas up. Sige, tingin sa rear mirror. Opo. Wala. Signal sa kaliwa. Tingin sa kaliwa. Clear. Clear po. Gas up. Speed up ka dapat. Kailangan kasi speed up ka kapag nag-overtake ka. Speed up ka muna ha. Huwag ka muna kagad babalik. Okay. Sige lang. Speed up. Tingin ulit sa kanan. Signal sa kanan. Kabig ng konti lang para bumalik ka lang. Yan. Balik lang ulit sa gitna. Yan. Ganyan lang naman dito sa startle. Tapos dahil baguhan ka pa nga lang, syempre hindi mo pa masyado kabisado kung ano yung mga sitwasyon. Opo. Pwede mo mapagandaan yung mga aksidente pwede mangyari. Kaya ako sinasabi sa'yo, maging aware ka sa clearance, lalo-lalo na kapag expressway. Kasi para hindi ka ma-involve dun sa sinasabing karambola. Kasi yung mga na-involve sa karambola kasi yun yung mga walang pakialam sa takbo. Walang pakialam sa clearance nila. Siyempre, alam mo naman na malayo pa lang, nakikita mo na pumula yung likod ng sasakyan ng harap mo. Ang gawin mo nun, bitaw ka na kagad sa gas nun. Ang paa mo, nakaantabay na kagad kay brake. Tapos mag-apply ka na ng brake nun. Kasi hindi ka rin naman pwede dito biglang mag-sudden stop ka eh. Opo. Pwede kang tumaob dito. Yan lang, more practice lang naman yan, more driving lang hanggang yung nakikita mo kung gaano na sila kasanay, mararating mo rin yun. But ang huwag mong aalisin ay yung pagiging defensive driver mo.